Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. Bagyo at isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan ng DOST Pag-asa. Biyahe ng ilang barko kanselado, ilang flight naman na divert dahil sa sama ng panahon. 10 maleta boys laya na matapos makapagpiyansa sa kasong perjury. NBI Director Melvin Matibag, hinamon si dating Congressman Jing Paras na itangging nakausap ang inarestong talent manager kaugnay ng honey trap plot. Presyo ng petrolyo may rollback sa susunod na linggo. LTFRB sinuspinde ang operasyon ng isang taxi na naningil ng 2,000 piso sa dayuhang pasahero. At Alex Ayala abante na sa round of 16. Sunod na makakaharap si Belinda Bencic ng Switzerland. Yan ang ating headlines ngayong maulang hapon ng Sabado, August 8, 2026. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng gabi. Ito sa DZRH Boom Balita. Inyong nakakasama, ito po si Yuel Reyes. Bago sa detalye ng ating mga balita, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. May binabantayan tayong bagyo at low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Makakaapekto ba sa atin ito, Ms. Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa? Ma'am Lori, magandang hapon po. Magandang hapon, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan nitong bagyo na nasa labas ng PAR, hindi naman natin inaasahan direkta na makakaapekto dahil mababa naman ang tsansa na ito ay pumasok ng ating area of responsibility. Pero sa ating forecast, ito ay mag-enhance ng habagat. So yung habagat. Ms. Lori? Alright, babalikan natin si Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. Ang binabanggit niya, hindi direktang makakaapekto dahil hindi naman to papasok ng ating PAR.
Babalikan natin si Lori ng Pag-asa. Samantala, binahaho ang ilang mga lugar sa Metro Manila ngayong araw ng Sabado kasabay ng halos walang tigil na buhos ng ulan. Sa monitoring ng MMDA Metro Base, kabilang sa mga binahang lugar ang Quezon City sa bahagi ng D. Tuazon, kanto ng Maria Clara, Araneta Avenue, corner Baloy, Quezon Avenue, kanto ng D. Tuazon at A. Bonifacio, corner Sergeant Rivera. Gutter deep na baha rin ang naranasan sa EDSA Estrella. Gayon din sa Valenzuela City, partikular sa MacArthur Highway sa tapat ng Fatima Hospital at Karuhatan Market. MacArthur Highway corner Hermoso hanggang Bernardo Street at sa C3 NLEX Connector. Patuloy na nakararanas ng mahina hanggang sa malakas na pagulan ang ilang mga lugar sa bansa dahil sa habagat. Alas 5 Gs ng hapon, kinansela ang ilang biyahe ng mga barko dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat ngayong araw ng Sabado. Base sa abiso ng Philippine Ports Authority, kabilang sa mga apektado ang mga pantalan sa Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, Panay Guimaras at Western Leyte, Biliran. Sa Mindoro, kanselado ang lahat ng fast craft sa Port of Calapan, habang ilang biyahe rin mula San Jose, Puerto Galera at Rojas ang hindi matutuloy. Sa Batangas, suspendido ang ilang biyahe patungong Puerto Galera, Odiongan, Sibuyan at Katiklan. Kanselado rin ang ilang biyahe sa Bohol, Palawan at Panay Guimaras. Pinapayuhan ng mga biyahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang shipping line para sa pinakabagong impormasyon bago bumiyahe. Balikan na natin si Miss Lori de la Cruz. Ma'am Lori, pasensya na ho, naputol tayo. Yes po, good afternoon at sa lahat ng ating mga kababayan. Yung bagyo po na nasa labas ng ating area of responsibility, hindi naman natin ito inaasahang papasok ng PAR, pero ang nakikita natin na scenario ay mag-e-enhance po ito ng habagat. At yung habagat, yun po yung nagdudulot ng malalakas na pagulan ngayon sa Ilocos Sur, sa La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mataas po yung tsansa ng mga pagbaha doon dahil sa halos patuloy na pag-ulan. Gayon din, katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan ang inaasahan pa rin dito sa Metro Manila, sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. So, ingat pa rin po at lalo na sa mga low-lying areas natin, mataas ang tsansa ng mga pagbaha. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, maulan din ho, light to moderate rains naman. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, generally fair weather ang mararanasang panahon. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, meron pa ho ba tayo nakataas na red or orange yellow warning? Opo, sa kasalukuyan, under red rainfall warning pa rin po tayo dito sa Metro Manila and some nearby provinces. Yan nga po ay dahil sa patuloy na epekto nitong habagat. Sa kasalukuyan na naka-red po sa atin ay Bataan, Metro Manila, Zambales, Batangas at maging sa Cavite, isa-isa na, Cavite, Bulacan. So yun po yung mga provinces where nakataas po yung ating red heavy rainfall warning. Hanggang sa ano po ito, no? Hanggang sa Alisen kasi usually may validity lang no, ang mga heavy rainfall. So far hanggang 5 PM po yung issuance. So valid ito hanggang 8 PM later. Alright, maraming salamat Ma'am Lori. Yes po, good afternoon. Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Balita. Alas 5:13, balik-balita tayo, na-divert sa iba't ibang paliparan ng ilang domestic at international flights dahil sa masamang kalagayan ng panahon sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 5 flights ang apektado, kabilang na ang isang Cebu Pacific flight mula Incheon na patungong Maynila ang na-divert at lumapag sa Iloilo, habang isang flight mula Pagadian na patungo ring Maynila ang lumapag naman sa Kalibo. Na-divert din sa Clark ang isang China Southern flight mula Guangzhou, habang isang Xiamen Air flight mula Xiamen ang pansamantalang lumapag sa Mactan, Cebu.
Samantala, isang domestic flight mula Cebu patungong Bacolod ang bumalik sa Mactan dahil sa masamang kalagayan ng panahon. Balita. Balita. Nagpakawala ng tubig ang 2 dam sa lalawigan ng Benguet sa gitna ng nararanasang matinding pagulan, epekto ng southwest monsoon o habagat. Base sa datos ng DOST Pag-asa, binuksan ang tig-4 na gates ng Ambuklao at Binga Dam. Aabot sa 281.20 cubic meters per second ang pinakawalang tubig sa Ambuklao, habang 317.53 cubic meters per second naman sa Binga Dam. Samantala, patuloy sa pagtaas ang level ng tubig sa Angat Dam na kamakailan ay bumaba sa critical level. Balita. Balita. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa labas ng himpilan. Kamusta ang antas ng tubig sa Marikina River? At may mga ilang bang lugar na baha ngayon baha pa rin as of now sa Metro Manila. RH23, Edwin Duque. Edwin! Yoel, 1 metro na lamang ay abot na sa first alarm itong level ng tubig dito sa Marikina River sa Marikina. Nasa 14 na yung level ng tubig at nagtutuloy-tuloy pa yung malakas na ulan, partikular na sa may bahagi ng Rizal. Antipolo ay posibleng may dagdag pa yung buhos ng ulan dito sa Marikina River. Pero dahil yung ulan na hindi naman tuloy-tuloy, ay may malakas na porsyon sa Quezon City, pag Mindoro, napupunta naman sa may bahagi ng Camanaba. So hindi sa tuloy-tuloy, paikot-ikot eh. Kaya may mga lugar na bago natin puntahan, maitim yung kalangitan. At kapag bumuhos na yung lakas ng ulan, biglang magliliwanag, at yung ilang porsyon naman ng Metro Manila, doon naman yung itim. At pagkalipas ng halos 20 minutes, muling nagliliwanag, ibig sabihin, bumabagsak na yung malakas na ulan. Halos 20 minutes nang bumuhos yung ulan dito sa may bahagi ng Marikina, Pasig, Quezon City. Pero sa mga oras ito ay biglang tumila ang ulan. Kanina, bago natin ikutin itong ilang bahagi ng Camanaba at Quezon City, yung mga baha na nagresulta ng magdamag na ulan hanggang kaninang umaga ay humupa na, partikular dyan sa may bahagi ng Laloma, bahagi ng Camanaba, at yung ilang lugar naman dito sa may bahagi ng Pasig. Humupa na yon dahil ang ulan ay biglang tumigil kanina, pero ngayong hapon, itong mga oras nito, ay nagtutuloy-tuloy yung may kalakasang pagulan, pero kalat-kalat dito sa bahagi ng Metro Manila. So itong bahagi ng Marikina, itong Pasig at bahagi ng Quezon City, bigla nang maliwanag na yung kalangitan, pero makikita natin habang nandito tayo sa may bahagi ng C5, yung bahagi ng Parañaque, Pasay at bahagi naman ng Southern Luzon, yun naman ang medyo maitim na yung kalangitan na palatandaan na may mga pagbugso pa rin ng malalakas na ulan sa naturang mga lugar. Sa gayon ay medyo mabigat yung daloy ng trapiko dito sa may kaaban ng C5 patungo ng Makati, no? Dahil dito naipon yung mga sasakyang galing ng Marikina na nag-shortcut at iba naman na galing ng EDSA. Ayan, tumila. Lumakas na naman yung ulan, Joel, kaya Bugso-bugso. ingat-ingat, no? No, bugso-bugso, biglang lalakas. Ingat-ingat tayo. Dahil marami ng mga kababayan natin na akala nila wala nang ulan, naglalakad, biglang bumuhos. Maraming biglang tatakbo at sumisilong sa mga ilalim ng tulay dahil sa biglang bugso ng malalakas na ulan. Sa ngayon ay wala pa naman tayong nakitang mga pagbaha dahil yung mga bahang nakita natin kaninang umaga bago magtanghali, yun yung ibinagsak ng ulan mula pa kaninang madaling araw. So yan ang sitwasyon mula pa rin dito sa bahagi ng Metro Manila, Red 1 to 3. At ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Balita. Maraming salamat, Edwin. Samantala, tubig naman sa ilang mga ilog sa Pangasinan nasa critical level na rin. Detalye RH38, Freddy Fajardo. Freddy.
Nagbabala ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO sa posibleng pag-apaw ng mga pangunahing ilog dito sa lalawigan ng Pangasinan habang nagpapatuloy ang walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay Pia Flores, head ng Emergency Operations Center Unit, itinaas na ng kanilang tanggapan ng alert status upang matiyak ang tuloy-tuloy na monitoring at agarang responde ng mga rescue team at iba pang mga response cluster sa buong lalawigan. Isa sa mahigpit na binabantay ng PDRRMO ang Marusay River sa bayan ng Kalasyaw na umabot na sa 8.7 feet above normal level. Nasa critical level na ito na patuloy pang tumataas. Ganon din sa Sinukulan River at Bued River sa Santa Barbara, San Fabian. Sa pinakahuling tala, 21 pamilya o 66 na individual ang pangsamantalang inilikas sa bayan ng Bani dahil sa pagbaha kahapon. Subalit kay ng umagi, nagsibalikan na muli sila sa kanilang mga tahanan. Sa bayan ng Kalasyaw, may 12 barangay na apektado ng pagbaha, subalit wala namang nagtutungo sa evacuation center. Ganun pa man, sinabi ni Flores na nananatiling mataas ang banta ng pagbaha sa mga susunod na araw, bunsod ng inaasahang 100 mm ng ulan habang patuloy na hinihila ng bagyong Dolphin ang habagat na siyang nagdadala ng malakas na pag-ulan. Bukod pa dyan ang tubig mula sa kabundukan ng Cordillera na dumadaloy sa mga kailugan ng Pangasinan. Hinimok din ng PDRRMO mga Pangasinense na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng pamahalaan at maging handa sa agarang paglikas kung kinakailangan at makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang panganib habang nagpapatuloy ang epekto ng habagat dito sa lalawigan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristar Tate, nagugulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Babalikan natin ang iba pang mga balita na may kinalaman sa sama ng panahon. Samantala, nakapaglagak na ng piyansa sa Las Piñas RTC Branch 202 ang 10 maleta boys na inaresto at dinala kahapon sa Las Piñas Police Station. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang abogado na si Attorney Levy Baligod sa Office of the Clerk of Court na nag-overtime para maproseso ang piyansa. Ayon kay Baligod, halos 1 milyon ang inilagak nilang piyansa na mula umano sa ambagan ng mga taga-suporta ng mga ito. Dahil dito nakalaya na ang mga maleta boys na ayon kay Attorney Baligod ay kakain, magpapahinga at matutulog muna dahil sa presinto na nagpalipas ng gabi kahapon. Ang mahirap ipaliwanag basta binuo namin yung kailangang piyansa, no? Yung iba nanggaling sa mga kababayan natin. Katulad na sabi ko kanina, merong mga taga-talipapa na nagbigay ng 1,000 at kalahating kaban na ng bigas yun. Pero yun. Attorney Levy Baligod, plano raw hong magsampa ng kaso sa mga notary public offices, sa mga nagnonotaryo na tumangging magnotaryo sa kanilang mga dokumento. Baka yaban na-delay ang paghahain ng piyansa sa 10 maleta boys. RH9, Tina Nolasco. Tina. Head, Tina. Joel, plano ng magsampa ng ni Atty. Levy Baligod sa mga notary public offices na tumangging notaryohan ang mga dokumento ng maleta boys na kailangan para sa paglalagak ng piyansa. Ayon kay Atty. Baligod, bawal na bawal sa isang notary public office na tumanggi na magnotaryo sa isang public document. Dahil dito, maaarihan niyang maharap sa kasong administratibo ang mga ito sa Korte Suprema. Paliwanag ni Baligod, natakot umano ang kanilang mga sinubukang pagnotaryohan dahil baka sila maipatawag sa Senado. Pakinggan natin si Atty. Baligod. Administrative yun. Bawal na bawal sa isang notaryo na tanggihan ang pagnotaryo ng isang public document supposed to be, no? Ang rason lamang nila ay dahil daw Brave 18 ang mga ito, natakot sila at ayaw daw nilang matawag sa Senado kung magkaroon ng problema. Yun. That is unbecoming of a notary public. At because of that, their commission can be cancelled and that they can face administrative sanctions sa Supreme Court.
si Atty. Levy Baligo. Dito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Samantala, balita tayo na may kinalaman sa sama ng panahon. Ilang lugar na raw ho sa Bataan at Zambales ang nakaranas din ng pagbaha. RH37 Danny Kumilang. Danny. Sa Manuel, ilang lugar sa Hermosa, Bataan ang binaha dahil ito sa patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat. Ayon ito sa Hermosa MDRRMO. Nakatabay na rin ang mga evacuation center sakaling patuloy na tumaas pa ang tubig sa mga ilog at river channel. Sa Limay, naka-alerto ang MDRRMO, Public Safety Office, mga barangay at pulisya. Ayon kay Mayor Richie Jason David, mahalagang manatiling handa dahil nakasentro sa Bataan ang epekto ng habagat. Nakahanda rin ang evacuation center at relief good para sa mga posibleng lumikas. Samantala sa Olongapo City, isang malaking puno ang nabuwal sa Manggaan Street, Barangay Barreto dahil na rin sa malakas na ulan at hangin. Agad itong nilinis ng Olongapo Fire and Rescue Team upang matiyak ang kaligtasan at hindi maharangan ang daanan. Sa San Marcelino, Zambales, nasa panganib naman ang tulay sa Barangay Santa Fe dahil na rin sa malakas na agos ng tubig baha mula sa kabundukan. Agad na nagsagawa ng sandbaging at iba pang hakbang ang Zambales PDRRMO, San Marcelino MDRRMO at mga residente upang maprotektahan ang lugar. Nag-utos na rin itong si Zambales Governor Jimenez Danig Jr. ng pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente at mga tumulong sa operasyon. Patuloy namang minomonitor pa ng Zambales PDRRMO at Provincial Engineer Office ang mga lugar na malapit sa mga ilog kabilang ang San Felipe, San Antonio, San Narciso, Botolan at Santa Cruz bilang paghanda sa posibleng paglala ng sitwasyon ng baha. Dani Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Babalik ho tayo at sa ating pagbabalik, meron tayong update dun sa nag-viral na taxi driver na naningil ng 2,000 piso sa kanya hong pasaherong turista. Ang hindi inaasahan nito na matutuntun siya at madadamay ang kanyang pangkabuhayan. Pilipinas ang oras. 5:27. This time check is... May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fat
Falcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi, Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan niyo Expose DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Pinabanggit sa atin ni Miss Lori kanina na meron pa ring red rainfall warning na nakataas ang DOST Pag-asa dito ho sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite at mga karatig dalawigan. Kaya sa mga kasama ho natin sa kalsada na bumibiyahe ngayon, ingat-ingat ho. Pagka madulas talaga ang kalsada, lalo kung mabilis, pag biglang nagpreno, hindi kumakagat ho kaagad. Kaya mag-ingat, doble ingat, lalo pagka nag-zero visibility yung ating kalsada, lalo pag biglang bumuhos ang malakas na ulan. Balita! Boom!
At speaking of kalsada, sinuspinde ng LTFRB ng 30 araw ang operasyon ng isang taxi matapos maningil ng sobra sa isang dayuhang turista para sa isang short trip. 5 minutong biyahe mula sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Batay sa nasabing vlog, sinisingil ng 2,000 piso ng taxi driver ang dayuhan para sa maikling biyahe at pinayagan din ng driver na sumakay ang isa pang pasahero sa kanyang taxi. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, malinaw na paglabag sa franchise rules ang insidente. Samantala, ipinag-utos na isuko sa LTFRB ang plaka ng taxi at sumailalim sa drug test ang driver. Itinakda sa August 19 ang pagdinig kung saan inaasahang magsusumite ang operator ng notarized na paliwanag. At kaugnay nga ng balitang yan, makakasama ho natin ngayong hapon upang siya na mismo ang bigay sa atin ng update at magkwento tungkol sa ang bilis, parang kailan lang nag-viral ito at nakita natin agad yung mabilis, ika nga swift action ng LTFRB. Kasama na ho natin sa linya si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Chairman, magandang hapon po. Si Yuel Reyes po ito sa pang-Sabado nating programa. Good afternoon, Yuel. Opo, at Chairman, kayo na po bahala magkwento. Paano ho ba natunton itong taxi driver na ito na naningil? Tama ho ba? 2,000 pesos dun sa dayuhan. Nagpapasalamat nga kami dun sa nag-post sa social media, no? At dahil doon, kabisto tong driver na to. Pero alam mo, we will have a shift in policy, Yuel, no? Kasi marami ng beses to nakakapundi na talaga, no? Nakakasira sa imahe ng Pilipinas. So starting today, sasampulan natin itong nagsingil ng 2,000, no? I've already instructed our legal division to put together a criminal complaint, no? Kung hindi yan attempted, frustrated, or consummated estafa, punishable from 6 to 12 years imprisonment. Pasensya na lang, talaga ikukulong na namin yung mayan kasi lahat ng Pilipino natatamaan dahil sa kanilang kasamaan, sa kanilang pansariling iniisip lang nila. Hindi lang iniisip yung imahe na ginagawa sa ating bansa. So we will be very strict with this. Yung sa franchise ng taxi na yan, hiringan naman natin, bibigyan natin pagkakataon yung operator magsalita. But if the operators do not exercise strict supervision and control sa kanilang mga drivers, pati sila dadamay na natin dyan. In the principle of conspiracy. Within today, inihanda ng iba talaga. Iba ang Mr. Chairman, Attorney Vigor. Pero ito hong, paano ho yung magiging yung next step natin, Attorney? Kasi ito, nangyari to mula dun sa airport na talagang napakadaming turista. Opo. Mas lalo na madarating ang Pasko, baka yung mga OFW natin maging biktima po rito, no? Magtagtawag po kami ng regional conference this coming week, no? Maghahanda na kami na sample criminal complaint. Pag may taxi gumawa na ganyan, anywhere in the Philippines, tatamaan na sila criminal liability. Diretso na po, pagkahuli, we will coordinate with the airport police, no? Pagkahuli, inquest na, hulihin na, diretso sa kulungan na yan. Tapos pa-inquest na yan sa piskal. Yun. Alam natin. Para wala nang ayaw to be no, you will pang ilan na yan. Hindi lang yan sa Metro Manila, ilang beses na yan. Tapos sa Cebu, may nangyari yan sa isang Koreano. This should be stopped. Hopefully, hindi na sana tayo umabot sa pagkakakulong ng mga driver. No? Pero kailangan hinto na to nakakasira sa ating lahat Opo. Tsaka attorney, yung alam naman natin ngayon na hindi na lang taxi yung meron, kundi meron na ring mga TNVS na merong fix na fare na nakikita na agad yung pasahe na di hamak na mas mura. Kumbaga dapat niyang mas maging masigasig ngayon yung ilang mga kasama natin mga taxi driver na wala na yung mga ganitong lumang kalakalan. Tama yan, Yuel. No? I mean, it's change of attitude talaga. Hindi na naman taxi, pati mga TNVS and other modes of service, especially those serving the airport, no?
talagang tututukan natin yan. Immediately, nagpapaset na po ako ng meeting with MIAA para ma-coordinate namin yung security efforts ulit. No? Magtatalaga po tayo ng mga abogados ng LTFRB dyan sa airport. Talagang pagkahuli, diretso na po sa kulungan yan. Tapos inquest fiscal na po yan. Paano po ba yung sistema, Chairman, dun sa mga airport, sa mga taxi sa airport? Di ba meron mga tinatawag na may ibang metro po yan no, na iba yung rate nila, mga airport metered taxi dun sa pangkaraniwan. Kung ang idepensa po nitong taxi driver na nandito, iba yung naging calculation ng kanyang pasahe, parang medyo mahal naman masyado yung 2,000 piso. Kahit paano we calculate, kahit yung pinakamahal na taxi na natin, yung premium taxi dyan sa airport, hindi pa rin naabot ng 2,000. Lalo short trip. Kung paano lang didepense niyan, of course, due process is always there. No? Pero hindi ko alam kung paano niya kinompute. Siya magsabi sa amin, anong ginamit mo komputasyon. Pero definitely naman, hindi siya premium taxi. Yung paano ho magiging setup natin dito, Chairman, sa implementation, yung paghihigpit na, sabi niyo nga po kanina na paghihigpit na dito sa pagbabantay, dito sa mga nananamantala, no, na parang ang nabanggit niyo po kanina, tama po ba yung ng e-estapa na ng pasahero? Paano yung gagawin nating implementation ng pagbabantay? Paduloko na po yan dito po, instructions sa amin ni Secretary Banoy, throw the book at them, no? So, kaya throw the book, pati yung criminal book, no? Kung anong nakasaad sa criminal liability, sasampa na namin yan, no? But we will coordinate with the security personnel ng airport para magkaaliman kami. Pag binahulin ganyan, overcharging na naman o protracting of passenger na napakalaki, yung diretsyo ng sa kulungan. We will coordinate also with the PNP, no, para everybody is coordinate, yung dito. Dapat dito pagkahuli, tulong. May nagtatanong dito, Chairman, normal ba na merong kala natin bus lang tsaka jeep yung merong ibang jeep wala pa, pero may parang konduktor dun sa harap niya. Pwede bang may ganon sa ating mga taxi o hindi lang taxi, kahit TNVS? Isa pa yan. Bawal po yan na magkaroon ng tao sa loob, no? Ipaliwanag nila kung sino yan. Kasi bawal talaga yan. So, ewan ko ba kung paano, hindi ko maisip kung ano pang itatapon dito sa taxi driver na to. Talagang may intention para bang mayroong talagang premeditated na gagawin sila. Parang sanay na sanay, sistematiko na May parang hindi nung una hindi kasama itong yung lalaki sa kanyang parang nagkukonduktor at base dito sa report isinakay lang sa ibang location. So parang meron talagang system na ganito. Pwede ba natin masilip din 'yon, Chairman? Kasama sa show cause po natin yan. Magpaliwanag siya kung anong ginagawa ng lalaki yun dun sa harapan. Because that's not allowed. Ayun, kaya ang babala ho ito, well, in fairness naman, pag may mga mabubuting ehemplo ng mga driver, mga pataksi man o TNVS, talagang saludo tayo dyan lalo yung mga nagbabalik na mga naiiwang gamit o kaya naman hindi nangungontrata, talagang saludo tayo. Pero ito ho ang babala, kapag may mga nanamantala pa na mga ganito, ang babala ni Chairman ay swak sa kulungan. Opo, sabi ni Secretary Banoy, striktohan namin yung mga ganyan Kasi nakasira talaga naman sa imahe ng Pilipinas. No? So talagang yun ang implement po namin starting next week. Lalabas po kami ng panibagong memorandum circular shifting the policy, hindi lang administrative liability, yung revocation ng franchise, pati na po yung pagkakulong ng driver at yung operator kung ang operator po ay pabaya sa kanyang tungkulin. Alright. Maraming salamat po. Teka, Chairman, yung fair hike petition, kamusta po pala yung takbo ngayon? Parang meron ho nabanggit si Secretary Banoy na hindi muna tayo magtataas ng pasahe, pero meron ho mga ongoing tayo na hearing. Opo, sa Lunes po,
ang inimbita ho namin yung mga relevant government agencies gaya ng DepDev para malaman natin ang implikasyon ng mga kung papayagan natin yung fare increase na hinihingi ng mga petitioners, no? Iba-iba kasi yung hinihingi renewal ng bawat grupo. Meron humingi 2 piso, yung isa 5 piso, yung isa naman 10 piso, no? Inibita rin natin ang Department of Energy para malaman, ito upon the request ng petitioners themselves at ng commuters group, no, para malaman natin ano ang takbo ng presyo ng krudo at marami pa kung ibang gusto nilang iklaro kung paano ba ginagawa yung presyohan na yan. Inibita rin natin ang Department of Labor and Employment para sa ganon malaman natin yung implication sa ating mga manggagawa, no? Kung ito'y mahirapan sila o kaya ba nila tustusan itong kung iakat ba natin itong pamasahing to. So yun ang mangyayari po sa Lunes, no? Yung mga relevant government agencies ang aming inibita. Alright. Maraming salamat po, Chairman. Kahit Sabado, ganito yung panahon ay napaunlakan niyo po ang aming paanyaya. Thank you. Maraming salamat po. Thank you very much, Joel. Laking utak mo na eh. Tama. Sorry. Pero next time, mabawi tayo. Thank you very much. Thank you very much po. Si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. 15 minuto bago ho mag-alas 6 ng gabi. Ang oras na yan ay Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa pool, Sabado. Gusto ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito
sa point bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy, Bawal Yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. Alas 4 na hapon ang inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Extension sa DZRH at RHTV. Samahan sa Sapul, Sabado. Gabi ng Misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago. Kasabay ng babagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Pitong minuto ho bago mag-alas 6 ng gabi sa iba pa nating mga balita. Hinamon ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag si dating Congressman Jing Paras na itanggi ang alegasyon
na nakipag-ugnayan ito sa nakakulong na talent manager sa planong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, katakataka ang pagiging tahimik ni Paras sa issue. Git ng NBI Director, kahit sa social media ay maaaring itanggi ni Paras na nakipag-usap ito kay alias Ken para sa honey trap plot o tangkang character assassination laban kay Recto. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras, maaaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira nun palagi. So, bakit ngayon very ma'am siya, very quiet? So, ito lang tanong ko, can you deny categorically na hindi mo nakausap tong alias Ken? At wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo at nagplano ng ganito? Yun lang po yung tanong. Matatandaang hindi sumipot si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa pasabina ng NBI noong araw ng Huwebes, habang humirit naman si Paras na i-reschedule sa Agosto 11 o sa araw ng Martes ang pagharap nito sa Bureau. May malakas at matibay na ebidensya laban kay Batangas 1st District Representative Lean Leviste at dating Congressman Jing Paras. Ito'y kaugnay ng umano'y tangkang character assassination laban kay E.S. Recto. Ayon kay Matibag, malakas sa mga ebidensya at katunayan ay nag-issue na rin sila ng mga abogado na umano'y kasama sa meeting kung saan pinlano ang tangkang frame-up. Matibay. In fact, nag-issue na kami ng subpoena doon sa mga lawyers na na-identify na with the Congressman Paras na nangyari yung meeting. Sa iba pang mga balita, hinamon ni Ombudsman Boying Remulla ang mga alkalde na mahigpit na bantayan ng mga opisyal at tanggapan na nasa ilalim ng kanilang pamamahala sa mga ulat na umano'y korupsyon sa garbage collection at waste management contracts. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na may natanggap na report ang kanilang opisina hinggil sa iligal na kalakalan sa basura na kinasasangkutan pa ng ilang alkalde. Nilinaw ni Remulla na may mga alkaldeng hindi nakikilahok sa gawain, kabilang sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Gayunman, dapat na rin umanong tiyakin ng mga alkalde na walang irregularidad sa mga tanggapan tulad ng business processing and licensing offices at mga nag-i-issue ng permit. Inimok din ni Remulla ang publiko na i-report sa Ombudsman ang anumang katiwalian, kabilang ang mga insidente ng umano'y pagtanggi sa business permits. Yung mga opisina, business processing licensing office, pinagbibigay ng permits, occupation and office of the building official, OBO. Lahat yan, checkin nyo. You should be aware of people under you who are committing shenanigans. Na naghahanap buhay. Ito challenge ko sa kanila. At saka sa taong bayan. Kung may reklamo kayo sa mayor, sa nangyayari sa mayor, o kaya sa bayan na nag-a-apply kayo ng lisensya, ireklamo nyo sa mayor, furnish siya sa copy. Tama. Tapos, i-furnish nyo rin ng copy ang ARTA para magkaalaman kung sino kikilo sa amin. Tama. Alas 5:57, samantala sa ating good news, panalo si Filipina tennis ace Alex Ayala sa laban kay American tennis player Katie McNally sa score na 6-3, 5-7 at 6-4. Dahil dito pasok na sa Canadian Open Round of 16 si Ayala kung saan makakaharap niya ang WTA number 12 na si Swiss tennis player Belinda Bencic. Nagwagi si Ayala sa kabila rin ng iniindang sakit sa kanyang kanang paa kaya't humiling pa ito ng medical timeout sa gitna ng laban. Ito na ang ikapitong sunod-sunod na panalo ni Ayala simula ng kanyang panalo sa Washington Open. Sa ating balitang sports, nasungkit ng Alas Pilipinas Girls ang unang nilang panalo sa FIVB Under-17 World Championship laban Mexico. Ito'y matapos nilang pataubin ng Mexico sa scores na 25-19, 20-25, 25-18 at 25-23. Nagbagsak ng
24 na puntos si Kyra Celis, kabilang na ang isang block at isang service ace. Nagtala rin si Saiz Raiko ng 15 points, habang tig 10 puntos naman sina Christina Gale at Jaina Bulandres. Dahil dito umangat ang Alas Girls sa record na 1 win at 1 loss sa Pool B matapos ang kanilang opening loss sa defending champion na China. Sa ating balitang showbiz, ikinagulat ng mga icons ang anunsyo ng Hybe at G-Fin Records na hindi muna makikibahagi ang leader at kilalang Pinay member ng international girl group na Cat's Eye, si Sofia La Forteza, sa mga aktibidad ng grupo. Ito'y matapos kumpirmahin ni Sofia sa kanyang Instagram account na siya ay magkakaroon ng mental health break. Ayon sa kanyang management, sumasailalim na si Sofia sa konsultasyon mula sa mga medical expert at magkakaroon ng reassessment sa kanyang status sa darating na Setyembre. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng suporta ang kanyang mga kasamahan sa grupo sa kanyang desisyon na bigyan muna ng prioridad ang kanyang kalusugan at kapakanan. Balita! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH Boom Balita! Boom Balita! Ingat-ingat ho sa mga bumibiyahe ngayon. Malakas pa rin ho ang buhos ng ulan at pabugso-bugso ho ito. Ayon nga sa Pag-asa ay asahan pa na tatagal ito hanggang sa susunod na linggo dahil sa pinalakas pa rin na epekto ng habagat. Ito ho ang live feed mula ho sa MMDA Metro Base. Ang sabi kanina, may mga lugar pa rin na baha at meron ding build up ng mga sasakyan, lalo na ho sa mga major thoroughfares, kaya ingat-ingat ho at planuhing maigi ang inyo pong biyahe. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, ano pangalan ng classmate natin na nakasama natin ngayon? At yan, si Hana ng Hanagraph Deal ng University of UDM, ano? Ano ulit yung UDM? Universidad de Manila. Ayun. Thank you, Hana. At syempre sa mga kasama natin sa RH Television at DZRH Radio Tech. Mula po sa DZRH News Center, inyo pong nakasama ngayong Sabado ng hapon, August 8, 2026. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang ating oras, 1 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong